Hello, good morning. Grabe, maghuhukom na. Ito ang mga katunayan na may araw ng paghuhukom. Oh. Number 1, ang kamatayan ng tao. Tiningnan ko sa Google na noong 2023, there are 61 million na namatay na tao. Hindi pa ba sapat yan ng katunayan na may araw ng paghuhukom? Kasi ang nakasulat na Biblia, kung papaano ang tao na mamatay, ganun din may araw ng paghuhukom. Number 2, yung arka ni Noe. Pinagtatawanan pa noon si Noe ng tao dahil doon pa sa malapit sa bundok, ginawa niya ang kanyang daong. Pero nung nakabawi na lang noon si Noe, noong bumuhan na ng gunaw at gusto nang sumakay ng tao, pero lumulutang na dahil sa tubig na napakalaki. Bumahaba naman ng ulan na 40 kaaraw at 40 kagabi. Oh. Number 2. Ayan pa lang number 2. Number 3 is Sodoma at Gomora. Ang Sodoma at Gomora ay nakapangingilabot na mga pangyayari. And it is documented. It's in the Bible. Nagsugo pa ang Diyos ng kanyang mga anghel para kay Lot na susunugin na ang Sodoma at Gomora dahil sa kanyang mga kasalanan. At umalis sila Lot sa Sodoma at Gomora. Ngunit pinalalahan sila na huwag silang lilingon. Ngunit tingnan mo sa YouTube, nandoon pa yung haliging asin. Yung asawa ni Lot naging haliging asin. Pangatlong katunayan niya na may paghuhukom. Number 4, ang pangako ni Jesus. Oh, hindi yan mababali. Tingnan ninyo sa Mateo 24:3. Ang pangako ni Jesus, nasabi niya, pag makita nyo ang mga bagay na ito, ay darating na ang anak ng tao. O, darating na ang anak ng Diyos. Ang ibig sabihin na mayroon susuguin siya. Ang tinutukoy niya na anak ng tao, siya mismo ang anak na tao. Hindi siya Diyos. Pero pinakamataas na klase ng tao si Jesucristo. Yan ang pang-apat na katunayan na may araw ng paghuhukom. Number 5, salita ng Diyos. Sa 2 Pedro 3:7, sabi ng Diyos, susunugin ang langit at saka lupa at magkakaroon ng bagong langit at saka lupa. Yung tinatawag na bayang banal. Hindi ka pa ba naantig niyan? Kaya kung may malapit kayo na kapilya ng Iglesia ni Cristo, nandoon nakatira ang mga ministro at mga manggagawa na pwede magdoktrina sa'yo at subukin ka ng 6 na buwan kung talagang ikaw ay tunay na Iglesia ni Cristo. Number 5, salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, kapag aking sinalita, aking pinanukala, ay aking gagawin. Mangyayari po yan.
Oh. Sabi nga ng Diyos, tingnan mo yung mga karanasan ko sa sa negosyo. Pag sinabing pagpapalain kita, pag sinabi ng may-ari na isang truck lang, kasi 6 na tonelada kada truck ang average na hahakot. Pag sinabing isang truck ng may-ari, nagiging 4. Diba? Diba mga pagpapala yan ng Diyos sa kanyang mga hinirang? Palatandaan yon na pag sinalita ng Diyos ay mangyayari. Gagawin niya. O, number 6, giyera. Ngayon nagigiyera na ang iba't ibang bansa. O, nung nakaraan, ginera ang Ukraine ng Russia. Naggera rin ang Iran at saka Israel. Diba? Mag-export sana kami ng karton, ngunit hindi ipinahintulot ng Diyos na mangyari yon. Dahil nga sa mga katuparan ng kanyang mga pangako. Nandiyan pa yung number 7, nandiyan pa yung lindol. Di ba lumilindol? Yung mga pagyanig na yan ng lindol, maalarma ka na, maghukom na, malapit na. Pumasok na po kayo sa iglesia. At number 8, yung gutom. Sobra ang hirap ngayon. Kaya nararanasan nila ang gutom. Pero kung anak ka ng Diyos, bagamat nandito pa tayo sa mundo, nandoon ang kanyang pagpapala dahil binibigyan natin siya ng kasiyahan, nagpupuri tayo sa kanya, mayroong mga pagpapala na inalalaan sa kanyang mga hinirang. At number 9, last but not the least, na katunayan na may araw ng paghuhukom. Malapit na maghuhukom na. Ay sabi ng Diyos, aking sinalita ay akin namang gagawin. So maraming salamat sa inyong panunood. Sa mga hindi pa Iglesia ni Cristo, sa mga kaanib na, huwag po kayong hihiwalay. Huwag po kayong gagawa ng mga bagay na ikakatitiwalag natin. At sa mga nasa labas, pumasok na kayo para sa ating kaligtasan sa araw ng paghuhukom, ang bayang banal. Sa mga may papel at sa mga may bakal na i-dispose, tawag lang po kayo sa 0939-555-4382. Sa mga nasa Visayas at Mindanao, salamat po sa inyong pagsuporta. Punta lang po kayo sa Togo. Pahiramin kayo ng container van. Bayaran nyo lang ang bail ablading. At i-text nyo sa akin kung saan nyo i-deliver. Babayaran namin kayo online through bank transfer o kaya deposit to your bank account. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you very much. Have a nice day.